Welcome, Sindak Story. Ang kwentong itatampok natin sa araw na ito ay patungkol sa mga magkakaibigan na napadpad sa isa sa mga sikat na isla sa Samar. Ito ay marangyang syudad na lagusan papunta o papasok sa Beringan. Walang iba kundi ang Araw City. Ayon sa mga residente doon, ang Araw City na tinutukoy ng marami ay madalas na konektado sa alamat ng Beringan City sa Samar. Ayon sa mga kwento pa, ito raw ay lungsod ng mga engkanto, moderno, maliwanag at napakaganda, pero hindi nakikita ng mga karaniwang tao. Minsan lang daw ito nagpapakita, karaniwan sa gabi o kapag walang buwan. Parang may kumikislap daw na syudad sa malayo, lalong-lalo na sa ibabaw na parte nito. Ang mga nakatira daw doon ay mga engkanto o nilalang na marunong mag-anyong tao. May mga sabi-sabi rin na may 7 portal o daan papunta sa Beringan. Isa raw ay malapit sa Northwest Samar State University sa Calbayog. At ang salitang Beringan naman ay mula sa salitang Waray na nangangahulugang hanapan ng mga nawawala. May mga lokal na naniniwalang may mga taong naimbita o nakuha ng mga taga-Beringan at hindi na nakabalik ang ilan. At ayon sa ibang bersyon ng alamat, tinatawag daw itong Araw City dahil sa sobrang liwanag at kinanglang lungsod kapag ito'y nagpapakita. Ang araw ay maaaring sumisimbolo sa ilaw o kaliwanagan ng mga engkanto, parang syudad ng liwanag. Alam niyo bang may mga maraming lugar sa Samar na matagal nang pinapaniwala ang tirahan ng mga engkanto? Kaya malakas talaga ang paniniwala ng mga waray sa mga nilalang ng kalikasan. At isa na ito ang Araw City. Dito natin matutunghayan ang kwento ng magkakaibigan o magkatrabaho na nagbakasyon 2 dekada na ang nakaraan. At tunghayan po ninyo kung ano ang nangyari sa kanila. Simulan na natin ang kanilang kwento. Taong 2003, sa isang resort sa Samar, naggayayaan ang isang grupo na pawang magkakatrabaho na pumunta sa isang resort. Ang gusto nila ay hindi masyadong sikat at hindi masyadong dinudumog ng tao noong mga panahong iyon. Kasi dati pa man ay sikat na talaga ang Palawan, Bohol at ang Boracay. Nagkataon na mahaba ang bakasyon nun dahil sa taunang selebrasyon ng Katoliko, ang banal na linggo o mas kilala natin sa Semana Santa. Si Jemon ay 5 taon na sa kumpanya na kanyang pinapasukan. Ilang beses na siyang tumangga na mag-resign, pero magpahanggang sa oras na iyon ay naroon pa rin siya. Nag-aalangan na rin siyang umalis dahil magsisimula na naman siya sa umpisa. Doon kahit nababagot siya sa paulit-ulit na trabaho, ay maayos ang relasyon niya sa kanyang mga kasamahan. Walang inggitan at kompetisyon na karaniwang naging problema sa trabaho. Gamay na gamay din niya ang mga ugali ng kanyang mga kasamahan. Kuhang-kuha na niya ang pulso ng bawat isa. Iyon ang bagay na pumipigil sa kanya na umalis sa kanyang trabaho. Isa pa, ay medyo may edad na rin siya, kaya naging hamon na para sa kanya ang makahanap ng panibagong trabaho. Tinitiis na lang niya ang bawat araw na pagkabagot at pilit na ipinagkakasya ang kakarampot na sahod. Empleyado si Jemo ng pribadong kumpanya na nagbibigay ng insurance sa mga ordinaryong manggagawa. Ang kanilang mga kliyente ay karaniwang malalaki na planta.
Si Jemon ay nakadestino sa pagberipika ng dokumento. At siya din ang nagpapasya kung pasok o hindi sa insurance ang isang manggagawa. Ilang araw na lang ang pagitan bago sumapit ang Semana Santa. Lahat sila na magtatrabaho ay may kanya-kanya ng plano kung paano nila susulitin ang mahabang bakasyon. Si Gina ay isang manager ng kanilang departamento at ahasan ang pagpapakita niya ng motibo na may gusto ito kay Jemon. Kibet balikat naman si Jemon sa pagpapasaring ng dalaga. Handa si Jemon na patulan ng paglalandi sa kanya. Pero kapag pag-aasawa na ang usapan, hinding-hindi pa papatusin iyon ni Jemon. Kinukulang ang kanyang kinikita at mayroon ba siyang kapatid na kailangang paaralin. Oy, Jemon, ano ang plano mo sa susunod na linggo? Nag-anunsyo na si boss na buong linggo tayo na walang pasok. Bonus na rin niya sa atin dahil malakas ang sales natin sa nakalipas na mga buwan. Negative ako dyan. Wala akong pera, Jane. Alam mo naman ang naging buhay ko. Hindi ko pa nga natatanggap ang sahod ko. Ubos na kaagad. Yun nga ang nais kong sabihin. Gusto ko sana lahat tayo magkasama dahil parang team building na rin natin ito. Suwestyon ko sa mga nakakaluwag na sana mag-ambagan tayo para makasama si Jemon. Ano sa inyo? G ako dyan. Basta Jemon ha. Kapag nandun na tayo, paputukan mo ko ha. Matagal ko nang inaasam na maputukan ang baril mo. Si Berto ang nagsalita na alias Bete. Oo, binabae siya na may kargada. Hoy, walang ganun te. Mahaba ang pila kaya dun ka muna sa likod. Si Gina ang nagsalita. Tawang-tawa naman si Jemon sa buskahan ng kanyang mga kasamahan sa trabaho. Iyon mismo ang dahilan kung bakit siya nag-aalangan na umalis na. Nasasayangan siya sa kanilang pinagsamahan. Ang problema ng isa ay pinagtutulungan ng lahat. Sandali lang ha. Ako, baka may gustong magpaputok. Tamang-tama dahil umuwi si Mrs. sa probinsya para doon sa lubungin ng Semana Santa. Ayoko sa paputok mo, Arky. Sinasaid ng misis mo ang laman. Sigurado na latak na lang ang natitira kahit anong pilit ko dyan sa gatilyo mo. Lalong umugong ang kantsawan sa loob ng opisina ni Gina. Ganoong leader si Gina. Kapag tapos na ang trabaho, ay game na game ito sa kanyang tauhan. Siya ang magandang halimbawa ng malusog na tagapamahala. Hindi siya lason sa trabaho kung sino ang kailangang alalayan. Tinutulungan niyang umangat sa loob ng kanyang departamento. Sandali, bago pa mapunta sa putukan ay magdesisyon muna tayo. O ano? Payag ba kayo na mag-ambagan para makasama si Jemon? 6 lang sila sa loob ng sangay na pinamumunuan ni Gina. Si Jemon, Bete, Arge, Nico at Jello. Seryoso si Nico pagdating sa trabaho. Pero marunong itong makisama, kaya walang naging problema. Si Jello naman ay baguhan, kaya isip bata. Pero may kaya ang pamilya nito. Pumasok lang ito sa kumpanya para makaranas kung paano maging empleyado. Ako na ang bahala sa eroplano ni Kuya Jemon. Ang bayad na lang sa resort ang pag-ambagan nyo. Paghatian na lang natin ang 4 ang bayad ng resort. Solve na ang problema mo, Jemon. Kaya wala ka ng rason para tumanggi na sumama. Lahat kayo mapuputukan. Doon na lang ako babawi. Sira ulo ka, pre. Gusto mo yata magulpi ka naming 3. Alam nga naman nagugulpihin ka ng 2 dyan. Atat na atat sila maputukan mo, Jemon. Walang pikunan sa kanilang samahan. Dahil lahat ay sanay na sanay sa ugali ng isa't isa. Pagdating naman sa trabaho, ay lahat responsable. Walang bilangan, kaya lahat ay nagkakasundo. Linggo pa lang ay nakahanda na ang kanilang bagahe.
Nagkita-kita silang grupo sa paliparan. Ang kanilang pakay ay papunta sa Samar, kung saan ay sinasabi na may magandang resort. Sigurado ka ba, Gina, sa pupuntahan natin? Paano na lang kapag teritoryo pala ng kanibal ang lugar na yun? Vegetarian ang mga tao doon. Ayaw nila sa matataba. Ligtas ka, Bete. Muli silang nagtawanan dahil totoo naman na may katabaan ang baklang si Bete. Marunong lang itong dumala ng kanyang kasuotan. Natatabunan ng kanyang kapintasan sa kanyang katawan. Habang naghihintay ng anyonsyo sa paliparan, ay kinalikot ni Jello ang kanyang laptop. Ginalugad niya sa internet ang resort na kanilang pupuntahan. Pumukaw ng kanyang atensyon ang napakaraming kwento sa internet. Tignan mo to, Kuya Jamon, oh. Nakakatakot ang nababasa ko dito. Sabay-sabay na lumapit ang grupo at nagagawan sa pagpihit sa laptop ni Jello. Iba't ibang bersyon ng kwento ang kanilang nababasa. Mga salaysay ng hiwaga at misteryo na nababalot sa lugar na kanilang pupuntahan. Nagkatinginan silang 5 na magkatrabaho, maliban kay Jenna, na halatang alam ang lahat ng iyon. Kampante lang ito sa pagpihit ng kanyang cellphone at hindi man lang pinansin ang pinagkakaguluhan ng 5 niyang kasamahan. Ano to, Gina? Sinasabi mo na ligtas ang pupuntahan natin sa resort. Ang tanda-tanda mo na, Betty. Pero nagpapaniwala ka pa sa mga ganyang kwento. Walang lugar na kapareho sa sinasabi nila. Sa Pilipinas tayo kaya imposible na may ganyan kaprogresibo na syudad na ang ating bansa. Hindi ka ba nababahala? Hindi lang isang tao ang nakakaranas umano ng kababalagan sa lugar na pupuntahan natin. Alangan naman na bumuo sila ng kongregasyon para sirain ang lugar na iyon. Malay natin, hindi imposible ang sinasabi mo. Sa cells tayo kaya hindi na bago ang black propaganda. Basta, wala akong iba na sisisihin kundi ikaw, Gina. Ideya mo ang pumunta sa lugar na ito. Nagsimulang magkapagkuna na ang dalawa. Kaya nagpasya na ang kalalakihan na basagin ang kanilang pagtatalo. Ano ba, girls? Chill. Hindi pa nga tayo nakakasakay sa eroplano. Dapat positibo tayo. Ang ating dahilan para mag-relax. Pero kapag puro kayo bangayan, ano na lang ang kahinat na ng bakasyon natin? Natauhan si Bete at Gina sa sinabi ni Arke. Minabuti ng baklang si Bete at ni Gina na manahimik na lang para hindi na lumala ang kanilang diskusyon. Si Nico naman ay tahimik lang, pero ang kanyang isipan ay punong-puno ng pangamba. Lingid sa kanilang kaalaman na si Nico ay bukas ang pangatlong mata. Iyon ang dahilan kung bakit siya palaging tahimik. Isinuot niya ang kanyang salamin at nagpanggap na natutulog. Sabay-sabay silang nagmulat nang marinig nila ang anunsyo na pwede na silang pumasok sa eroplano. Kanya-kanya silang hila ng bagahe papasok sa paliparan. Muli namang nagbuskan ang beking si Bete at si Gina nang malaman nila kung sino ang katabi ni Jemon. Ay, kaya pala. Atat na atat kang mag-book ng ticket dahil gusto mo na suluhin si Jemon. Nakahawak pa sa kanyang bewang si Bete habang kinokompronta ang babae na boss. Napagigik na lang si Gina sa naging reaksyon ni Bete. Gumante ka na lang, Bete, pagdating natin doon. Lasingin mo si Jemon para ikaw ang unang maputukan. Sa likod lang ni Jemon si Arke, kaya hindi ito nakapalag ng kanyang kutusan. Sira ulo ka talaga. Umanda ka mamaya kapag ikaw ang malasing. Lagot ka kay Betty mamaya. Ayos lang naman sa akin. Hiram lang ang katawan natin kaya ipatikim sa may gustong tumikim. Hoy, sorry. Hindi ako kumakain ng yaki foods. Napatayo si Arke nang sabay-sabay tumawa ang kanyang kasamahan. Ikaw na nga ang pagbibigyan, ikaw pa ang chose. Akala mo kung sinong sexy. Ngiw, ngiw, ngiw.
Pinandilata ni Bete ng mata si Arke dahil sa hirit na ganti ng lalaki sa kanya. May itsura naman si Arke, kaso may asawa na ito at 2 anak. Kaya gano'n na lang ang pandidiri sa kanya ni Bete. Palaging sinasabi ni Bete na parang pumatos na rin siya ng babae kapag pinatulan niya si Arke. Bumalik na lang si Bete sa tabi ni Jello na nagsimula nang ipikit ang kanyang mata. Mahilig ka naman sa kiddie meal kaya pagtiyagaan mo na to, Jello. Si Jello naman, dahil isip bata, ay magkamayo sa pagtaboy kay Bete para dumistansya ito. Kuya Arki, palit tayo ng upuan. Huwag ka nang tumayo, Arki, dyan ka na lang. Lalong umigting ang pagkainis ni Bete nang tumayo si Arki para makipagpalit ng upuan. Umagalpak naman ng tawa ang kanyang kasamahan dahil sa reaksyon ni Bete. Walang nagawa sa Bete na pigilan si Jello dahil nagkukumahog ito na makipagpalit ng upuan kay Arke. Akala ko ba ako lang ang kulay berde ang dugo nito? Mukhang tripa ni Jello yata si Nico. Lalo pang nainis si Bete nang sakyan ni Nico ang kanyang hirit. Kinabig niya si Jello para yakapin ito. Si Jello naman na malapit kay Nico ay nagparaya sa yakap ng kanyang kuya Nico. Ang bango talaga ni Bunso. Umakto pa si Nico na nanggigigil kay Jello. Naramdaman ni Bete na pinagkakaisahan na naman siya ng kanyang kasamahan. Kaya inilabas na niya ang malapad na malong at binalot sa kanyang katawan. Naging tahimik na ito sa buong biyahe hanggang lumapag ang kanilang sinasakyan na eroplano. Pagkalapag ng eroplano ay kanya-kanya na silang ayaw sa kanilang sarili. Sabay-sabay nilang niyakap si Bete na halatang galit sa kanilang liba. Si Ate Betty talaga, binibiro lang eh. Alam mo naman na dapat talaga si Kuya Nico ang katabi ko. Bakit ka nagpapaliwanag? Sino bang may sabi na galit ako? Mula sa Katarman Airport ay sinundo ang 6 na magkakaibigan ng van. Kasama iyon sa serbisyo na kanilang kinuha. Pagkarating sa resort ay sinalubong sila ng maaliwalas na hangin. Tamang-tama ang topografiya sa lugar. Parang nakauwi na rin sila sa probinsya. Nag-alangan na bumaba si Nico. Napansin ni Jello ang pananahimik ng kanyang kuya Nico. Agaran siyang lumapit dito. Si Jello lang ang tanging nakakaalam na may kakayahan si Nico na makakakita ng mga nilalang na mailap sa mga ordinaryong mata. Namumula si Nico at hindi maipinta ang kanyang mukha. Nakakuyom ang kanyang kamao at halatang nilalabanan ng takot na kanyang nararamdaman. Hinawakan ni Jello ang kanyang kamay at naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang kuya Nico. Huli ka na kuya, umawa ka lang sa akin, ipikit mo lang ang mga mata mo. Inilabas na Jello ang kanyang dala na malong para italokbong sa kanyang kuya Nico. Pagkalabas ay agad niyang sinabi sa mga tauhan ng resort na ihatid sila sa nakalaan na silid dahil nahihilo ang kanyang kasama. Si Jemo naman at Arke ay nagtulungan na buhatin ang bagahe ni Nico. Jello, ikaw na ang bahala sa kuya Nico mo. Aayusin lang namin ni Arke ang gamit sa aming silid. Babalik din kami kaagad. Ayos ka lang tol, gusto mo ba dalhin ka namin sa ospital? Si Raulo ka. Nahihilo lang ako. Sige na. Nandito naman si Jello. 3 silid ang inalaan para sa kanila. Si Bete ang kasama ni Gina sa silid dahil pusong babae naman ito. Si Jemo naman at Arke ang magkasama dahil pareho silang kalug at si Raulo. Habang si Jello naman at si Nico ang magkasama dahil pareho silang seryoso at paminsan-minsan ay weirdo. Sa silid ay inusisa ni Jello ang kanyang kuya Nico kung bakit ganoon na lang ang kanyang bungad sa resort. Hindi normal ang kinikilos mo kuya Nico. Alam ko na may nakikita ka na naman na kababalagan sa paligid.
Ano bang nakita mo, kuya? Bakit gano'n na lang ang naging reaksyon mo? Hindi ordinaryong lugar na ito, Jelo. Nakikita mo ba ang mataas na bundok sa gilid ng resort? Kuya naman, walang bundok sa gilid ng resort. Tinatakot mo ko eh. May mataas na bundok sa gilid, Jelo. Solid na bato ang bundok na ito. Sa paanan ng bundok ay nakatirik ang karangyaan. Iba't ibang makabagong tahanan ang nakatayo sa gilid ng bundok. Sa tuktok ay nakatayo ang isang magarbo na kastilyo. Ngayon pa lang ay sinasabi ko na, Jelo. Nakatirik ang resort na ito sa paanan ng isang syudad ng mga engkanto. Nangilabot si Jelo. Nakadama siya ng takot. Hindi man niya nakikita ang sinasabi ng kanyang kuya Nico, pero nararamdaman niya ang takot na lumulukob sa kanyang pagkatao. Sabihin na kaya natin sa kanilang nakikita mo, kuya. Natatakot na ako. Huwag. Pagtatawanan lang nila tayo. Nilaman na sila ng makabagong henerasyon. Iisipin pa nila na nasisiraan tayo ng ulo. Basta, sundin mo lang ang sasabihin ko. Huwag na huwag kang lalayo sa akin para magabayan kita. Napatango na lang si Jelo sa kanyang kuya Nico. Sila ang pinakamalapit sa loob ng opisina, kaya buwang tiwala niya dito. Pansamantala silang nakaidlip dahil na rin sa puyat sa mahabang biyahe. Pagkasapit ng alas 6 ay isa-isa silang kinatok ni Jenna. Sinabi ni Jenna na ipinahanda niya ang hapunan para maaga silang makapagpahinga. Masagana ang bungad sa kanila na hapunan at tunay na ipinarana sa grupo ang ipinagmamalaki ng samar na mga pagkain. Wala mo nang mag-iinuman, maaga pa tayo bukas. Aakyat tayo sa bundok na nakikita natin buhat dito. Sana maayos at malinaw sa lahat ang aking sinabi. Ano ba yan? Excited pa naman kami ni Jemo na magpakalunod sa alak ngayong gabi. Bukas pagkatapos natin mag-hiking, malaya kayong magpakalunod sa alak. Kailangan bukas ay kompleto tayong lahat. Hindi pwede na may maiwan. Kailangan natin ng patunay kay boss na may aktibidad tayong ginagawa sa loob ng 1 linggo. Malinaw ba sa lahat ang sinabi ko? Sumalodo ang 5 kay Gina para ipakita ang kanilang bagsang-ayon. Habang kumakain, ay muling gumana na naman ang kalokohan ni Arke. Tol Jimon, total, nandito na rin lang tayo. Bakit hindi nyo pasulitin ni Gina? Magpulot gata kayong dalawa. Ayos lang naman sa akin na si Betty ang makakasama ko sa silid. Wala namang mawawala sa akin. Total, paminsan-minsan na ranglin akong ginagamit ng misis ko. Bahala na si Betty kung ano ang gagawin niya sa akin. Kage, tarantado ka, Arke. Papayag ako basta gumawa tayo ng kasunduan. Ikaw ang magpapaaral sa aking kapatid. Tapos, linggo-linggo, padadalhan mo ng grocery ang magulang ko. Payag ka. Sira ulo. Ginawa mo pang 2 pamilya ko. Pasalamat nga ako ng asawa ko nagbabayad ng matrikula ng 2 bata. Mukhang mas mabigat ang responsibilidad na ibibigay mo sa akin kumpara sa sarili kong pamilya. Ede, tumahimik ka. Puro kakalibugan. Sabihin mo na lang kung gusto mo makatabi si Betty mamayang gabi. Malaya kayong gawin kung anong gusto niyo. Wala akong pakialam. Sandali, pala desisyon kayo ha? Hindi niyo pa nga ako tinatanong kung gusto kong makatabi si Arke. Hindi ako kumakain ng pagpag. Napasalampak na naman sa pagtawa ang 4, maliban kay Nico, na panay ang sulyap sa labas. Si Jello naman ay nakatuon ng atensyon sa kilos ni Nico. Batid niya na may nakikita na naman ito, nakababalaghan sa paligid. Pagkatapos ng hapunan ay nagpasya ang 4 na maglibot sa resort. Sina Arke naman at Jello ay nagpasya na pumasok na sa kanilang silid para makapagpahinga. Nagpasyang 4 na magkape muna sa labas habang nagpapatunaw ng kanilang kinain.
Naging paksa sa kanilang usapan sina Jello at Nico na parang may tinatago. Si Arke naman na madumi ang isipan, ang unang nagbukas ng paksa sa dalawang kasamahan. May napapansin ba kayo kay Jello at Nico? Hindi sila sumasabay sa atin kanina. Si Nico ay panay ang lingon sa labas at parang may minamatsagan sa paligid. Si Jello naman ay panay ang sulyap kay Nico. Parang ayaw niyang mawaglit sa kanyang paningin. Sa tingin niyo, may relasyon kaya ang dalawa? At saka, sino kaya sa kanilang bakla? Hoy, ang tabil ng dila mo, Arky. Hindi ba pwede na masama lang ang pagkaramdam ng tao? Concern lang si Jello sa kuya niya. Alam niyo naman kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Pinagtatanggol mo pa talaga ang kalahi mo, bakla. Halata naman na may malalim na samahan ang dalawa. Ipalagay na nating meron. Ano naman ngayon? Hayaan na natin maging parabado ang bagay na iyon. Tama si Bete. Si Nico ang naging sandigan ni Jello noong nagsisimula pa lang ito sa opisina. Huwag muna natin silang husgahan. Pwede ba? Natauhan ng dalawa sa pagiging malisyoso. Pinandilata ni Bete ng kanyang mata sina Arke at Gina. Ang dalawa naman ay gumante at sabay na pinahaba ang nguso kay Bete. Hindi na muling naungkat ang kanilang pagdududa sa relasyon ni Nico at Jello. Pagkatapos nilang magkape ay nagpasya na si Gina na magpahinga silang apat. Kailangan nilang magising ng maaga para sa kanilang nakalinyang aktibidad. Sa loob naman ng kanilang silid ay kasalukuyang nag-uusap sina Jello at Nico. Alam ko kuya na may nakikita ka na naman kanina sa labas. Talaga ba na marami kang nakikita dito sa resort? Oo, Jello. Ang pinagtataka ko kung bakit kakaiba ang kanilang itsura kumpara sa nakasalamuha ko na noon. Naniniwala na ako sa mga kwento na aking nababasa at sa mga sinasabi ng ilang tao. Ano ba ang kanilang itsura, Kuya Nico? Nakakatakot ba? Hindi naman. Sa katunayan ay sobrang ganda nila. Ganoon din ang kalalakihan. Kaaya-aya ang kanilang itsura at lubhang nakakabighani. Mahalin tulad sila sa anak-araw. Kakulay nila ang gatas at ang kanilang mga buhok ay puting-puti na mahaba. Anong uri sila na nilalang, Kuya Nico? Hindi ko alam, Jello. Isa lang ang sigurado ako. Isa silang engkanto. Nakakatakot naman, Kuya Nico. Gusto ko na yata magpasundo sa aking mga magulang para makauwi na. Sa buong gabi ay hindi na halos umaalis si Jello sa tabi ni Nico. Takot itong lumabas o dumungaw man lang sa bintana. Sa silid naman ni Bete at Gina ay nagpasya sila na buksan ng bintana. Gusto nilang makalanghap ng sariwang simoy ng hangin. Kaya nagpasya silang buksan ng bintana. Si Gina ang malapit sa bintana kaya tanaw na tanaw niya ang labas. Aga nakatulog ang dalawa dahil sa maaliwalas na simoy ng hangin at walang mga lamok ang makakadisturbo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay parang nakaramdam si Gina na may humihipo sa kanyang masiselang bahagi ng katawan. Napabalikwa siya sa kanyang kama at mabilis na umupo. Napasigaw siya kay Bete na malakas pa ang hilik. Bete, buksan mo ang ilaw. May nakapasok sa silid natin. Naalimpungatan si Bete at lumagabong pa ito sa sahig dahil sa pagkabigla sa sigaw ni Gina. Ano ba, Jenna? Natutulog ang tao. Pabigla-bigla ka naman eh. Atakihin ako sa puso dahil sa pinagagawa mo. Ano ka ba, Betty? Pinasok tayo sa loob ng ating silid. Dali na. Natatakot ako. Doon lang natauhan si Bete dahil umaalingasaw ang kakaibang amoy na naiwan sa kanilang silid. Nagmamadaling tumayo si Bete para buksan ang ilaw. Pagkabukas ng ilaw
Wala silang napapansin na kakaiba sa paligid, maliban sa naiwang amoy na kanilang nalalanghap. Samahan mo ako, Betty. Kailangan na malaman nila ang nangyayari sa resort. Hindi tayo ligtas kapag ganito ang nangyayari. Kampante sana tayo na dito sa loob ay ligtas tayo. May mga sikyo naman na kumalat sa resort eh. Papaano na hindi nila napansin na may umakyat na pala sa silid natin? Naroon sila sa ikalawang palapag, kaya imposible na walang makakapansin kapag may umakyat sa kanilang silid. Kinatok nila ang silid ng iba pa nilang kasamahan para samahan silang magreklamo. Agad naman silang pinagbuksan ni Jemon na agad kumilos para gisingin si Arke. Magkasabay silang apat na pumunta sa silid ni Nico at Jello. Napatutok si Arke sa kanyang bibig nang makita niya si Jello nakatabi ni Nico sa iisang kama. Tigdalawa ang kama ng kanilang silid na kanilang kinuha. Magkatabi kayong dalawang natulog? Ang sweet nyo naman na magkuya. Nakuha pa ni Arke na boskahin ang dalawa sa kalagitnaan ng pangyayari na iyon. Napaaray si Arke nang sikuhin siya ni Bete na halatang naiinis sa kanyang sinabi. Agad namang nagpagitna si Jemon para hindi na lumala ang tensyon. Ipinaalam ni Jemon sa dalawa ang nangyari, dahilan para malimutan nila ang pang-iinis ni Arke. Agad na tumayo ang dalawa para samahan ang apat na magreklamo. Pagkarating nila sa labi ng kanilang tinutuluyan, ay pinaupo sila ng tauhan. Nagmadali ang babae na kanilang kausap na pumasok sa maliit na silid at mukhang may tatawagin. Isang babae na may edad ang lumabas. Ang kanyang buhok ay may mga puti na lumalabas na palatandaan ang kanyang edad. Inutusan niya ang mga kasama na kumuha ng merienda habang nag-uusap. Nagpakilala ang ginang sa pangalang Mildred. Siya umano ang namamahala sa buong operasyon ng resort. Hindi na siyang nagpaligoy-ligoy ng usapan at agad niyang inamin ang kababalaghan na nangyayari sa resort. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman ang kababalaghan na nangyayari sa resort. Naging bahagi na ng aming imahe ang misteryo na nababalot sa lugar na ito. Sinisigurado ko na ligtas kayo sa isla. Kung ordinaryong tao lang ang usapan, walang mangangas na pumasok sa resort pagsapit ng gabi. Hindi na bago sa amin ang nararanasan mo, ma'am. May mga nilalang talaga na gumagala sa aming resort pagsapit ng gabi. Hindi na saklaw ng aming kakayahan na kontrolin ang mga nilalang na hindi namin nakikita. Napatayo si Gina sa kanyang upuan dahil hindi kumbinsido sa sinabi ng ginang. Kalokohan, hindi ako naniniwala sa sinasabi mo, ma'am. Sigurado ako na may pumasok sa aming silid ni Bete. Nanatiling kalmado lang ang ginang at pilit na pinapakalma ang dalaga. Hinayaan niya lang ito na mailabas ang kanyang hinaing. Mukhang sanay na itong humawak sa ganong sitwasyon. May naaamoy ka ba na mabango pagkatapos mong maramdaman iyon? Mabango katulad sa hardin na may iba't ibang bulaklak na namumukadkad. Napaupo si Gina sa kanyang upuan dahil tugmang-tugma ang sinabi ng ginang. Ay oo, yun nga pala manang. Wala naman kaming dala na ganong amoy na pabango, kaya imposible na sa amin iyon ang gagaling. Huminga ng malalim si Aling Mildred bago muling nagsalita. Hindi iyon galing sa tao, galing iyon sa hindi imbitadong bisita. Pwede bang linawin mo, manang? Lalo lang akong naguguluhan sa sinasabi mo. Ang ibig kong sabihin ay isang engkanto, iha. Mahirap man paniwalaan pero iyon ang totoo. Hindi kami nagsisinungaling. At nakasaad iyon mismo sa mga impormasyon sa internet. Natameme si Gina dahil bago siya mag-book sa resort na iyon ay nagsagawa siya muna ng pagsisiyasat. Siya itong binaliwala ang nakasaad na impormasyon
sa paniniwala na bahagi lang iyon ng kanilang estratehiya. Tama ang sinasabi ni Manang. May mga nilalang talaga sa lugar na ito na hindi nakikita ng mga ordinaryong mata. Ito naman ang gusto nyo, di ba? Ngayon, puro tayo reklamo. Nagtalo pa nga kayo na Betty sa paliparan. Ay sarado nyo na lang ang bintana para masigurado nyo na walang makakapasok. Bago bumalik sa kanilang silid, ay pinadalhan ni Mildred si Gina na kulay pula na asin. Mainam umano iyon para maitaboy ang mga engkanto na pakalat-kalat sa paligid. Hindi pa rin sapat kay Gina na binigyan siya ng pangontra ni Mildred. Natatakot itong bumalik sa kanilang silid, kaya nagboluntaryo si Jello na ipagamit kay Gina ang kanyang kama. Total magkatabi naman sila ng kuya Nico niya. Sigurado ka ba, Jello? Ayos ka lang na tumabi kay Nico? Opo, ma'am. Mas makakatulog ako ng maayos kung katabi ko si Kuya Nico. Mahirap na baka paggising ko may katabi na akong engkanto. Hindi pumayag si Bete na mapag-isa sa silid nila Jenna. Ayaw niya din na makasama sa silid ni Arke, kaya nagpa siya itong tumabi kay Gina. Hoy, ayaw ko maiwan sa aming silid, no? Sasama ako. Ayos lang sa akin, tabi na lang tayo, Bete. Ganon nga ang naging kalagayan nilang apat. Mabuti na lang, malapad ang kama dahil sadyang pangdalawahan ang sukat nito. Kinabukasan ay maaga pa rin silang nagising para ituloy ang aktibidad sa araw na iyon. Maagang inihain ang kanilang almusal para makaalis sila ng maaga. Sigurado ka ba, Gina, na itutuloy pa natin ang aktibidad sa kabila ng nangyari kagabi? Nababahalang usisa ni Arke sa kanilang leader. Nag-aalangan naman si Gina na huwag ituloy ang aktibidad na iyon dahil malaki ang kanilang binayaran. May gagabay naman sa atin na makakasama, kaya kampante ako na walang mangyayari sa atin. Ikaw, Gina, ha? Binalaan na kita sa airport pa lang, pero ipinilit mo pa rin ang umalis. Sakaling may mangyari pa sa atin, ewan ko na lang talaga. Baka makalimutan ko na ikaw ang manager namin. Isang banyaga na Amerikano ang may-ari ng kumpanya na kanilang pinapasukan. Hindi uso ang tawagan na sir o ma'am. Sanay na sanay sila sa tumawag sa palayaw o sa unang pangalan lamang. Responsibilidad nila ang pinagtutuunan nila ng pansin at hindi posisyon. Hindi naman ibig sabihin na wala silang respeto kay Gina. Dahil sa huli, ay ito pa rin ang nagpapasya sa mga mahahalagang bagay sa kanilang sangay. Tama na nga yan, nandito na tayo, kaya tigilan na natin ang sisihan. Nagkasundo tayo na pumunta dito, kaya walang dapat sisihin. May sarili tayong desisyon at iisip, kaya pwede naman na tumanggi tayo na sumama. Sa mga gustong sumama ay sumama na, sa mga ayaw ay ayaw. Sakaling magbago ang isip mo, Betty, na huwag ka nang sasama, igagalang namin ang iyong pasya. Tama si Kuya Nico, Betty. Karapatan mo ang magdesisyon kung sasama ka o hindi. Hindi ka mapipilit ni Jaina kung ayaw mong sumama. Kaligtasan ng bawat isa sa atin ang nakataya. Walang naging tugon si Gina dahil batid niya ang ugali ni Nico. Prangka ito at palaging may punto ang kanyang sinasabi. Laging umaayon sa legalidad ang kanyang pag-iisip. Sa huli, nagpasya pa rin si Betty na sumama sa aktibidad ng grupo. Subalit, hindi siya nakaligtas sa pangungot siya ni Arke. Sasama ka rin palang, dami mo pang reklamo. Hindi ka na talaga nagbago, Betty. Ako, Arke, ha, punong-puno na ako sa iyo. Matatamaan ka talaga sa akin. Tama na nga yan. Nagbabangayan na naman kayong dalawa. Magkakasamaan lang tayo ng loob dito. Nagbagit na si Jaina para matuldukan ang pag-uusap na iyon.
Naging seryoso na ang babae, kaya tumahimik ang lahat. Bale kung sino ang sasama, ay kailangan na sumunod sa patakaran ng tour guide. Ipapaliwanag niya sa atin ang dapat gawin. May mga bagay na pwede at hindi pwedeng gawin sa bundok na tinatawag nilang gamay at anito. Higit sa lahat ay malaya ang bawat isa sa atin magdesisyon. Pwede kayong manatili na lang sa resort o sasama sa hiking. Aalis ako kahit ako lang mag-isa. Pagkalipas ng kalahating oras na paghihintay, ay dumating ang isang lalaki. Nasa kanilang tansya ay mahigit 40 na ang edad. Makisig ang katawan nito at halatang batak sa init ng araw. Nagpakilala ang mama sa pangalang Odin at siya umano ang naatasan na sumama sa grupo ni Gina. Medyo matarik ang bundok na ating aakyatin, kaya kailangan na buong buo ang inyong loob. Maraming peligro ang nakaabang sa itaas ng dalawang bundok, kaya kailangan na sumunod kayo sa aking patakaran. Mga ilang oras po manong bago natin marating ang tuktok ng bundok na ating bakay. Mga 5 oras na lakaran pataas at 6 na oras pababa. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na kung gaano kahirap ang daan paakyat. Doble ang hirap kapag pababa. Nagsagawa si Mang Ode na maikling diskusyon sa maaaring gawin kapag nahiwalay sa grupo. May mga sinyali siya na sinabi na maaaring iwan sa punong kahoy. Mahigpit niyang ibinili na hanggat maaari ay huwag lalayo sa grupo. Ang bundok ng gamay at anito ay hindi pangkaraniwan. Nababalot ito ng misteryo at kababalaghan na magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa alam. Ang mahalaga ay marunong tayong magpakita ng respeto at malasakit sa kalikasan. Hanggat may maayos tayong koneksyon sa kalikasan, ay walang may mangyayari sa ating masama. Sa huli ay isa-isang tinanong ni Mang Odin ang 6 na bumubuo sa grupo kung seryoso silang aakyat sa bundok. Lahat sila ay positibong tumugon, kaya ikinasa na ang pag-akyat. Tubig, pagkain, at pangunang lunas ang unang sinabi ng Mang Odin na dapat ay dalhin. May surviving kit din siyang ibinigay na may mga maliliit na lamang na gamit. Nagdasal na ang buong grupo para simulan ang kanilang pag-akyat. Sa una ay hayahay pa ang kanilang paglalakad, hanggang sa narating nila ang pinakapusod ng kagubatan. Doon na nagumpisa ang kalbaryo sa kanilang buhay. Mahabang matitinik na balag at surak sa lilim ng matatayog na puno. Dumagdag pa ang matatalim na nakausling bato sa kanilang daraanan. Si Jemon ay nakaalalay kay Gina, habang si Arke naman ay kay Bete. Napanay ang reklamo. Si Jemon na ang nagboluntaryo na bumuhat sa bagahe ni Jenna. Ganoon din si Arke, dahil sa bigat ng katawan ni Bete ay nagpasya na itong kunin ang kanyang dalahin. Si Jello naman at Nico ay nagpapahuli sa grupo dahil panay ang kanilang pag-uusap. Sinasadya nila iyon para walang makarinig sa kanilang usapan. Kuya Nico, sa palagay mo ay ligtas lang tayo dito? Masugal ang gubat na ito, Jello. Hindi natin batid kung ano ang nakakubli sa pinakasulok ng gubat dito. Kailangan na talasan natin ang ating pantama para maramdaman kapag may nakaambang panganib. Ang gubat na ito ay hindi pa ganon ka kontaminado sa presensya ng tao. Marami pa itong itinatago. Nakakatakot naman ang sinasabi mo, Kuya Nico. May nakikita ka ba ng mga nilalang na umaaligid sa itaas ng bundok? Napakadami, Jello. Isang pamayanan ng engkanto ang lugar na ito. Ang mga lagusan ay nagkalat sa loob ng kagubatan. Maraming nagsusulputan ng mga nilalang na ngayon ko palang nakikita. Napahawak si Jello sa braso ng kanyang Kuya Nico. Agad naman siyang inakbayan ni Nico para mapawi ang takot na kanyang nararamdaman. Si Arke na madumi ang isipan
ay binigyan na naman ng kakaibang kahulugan ang pagiging malapit ng dalawa. Tignan niyo ang dalawa oh. Nakuha pang maglampungan sa gitna ng kagubatan. Alam na nga nila ang hirap maglakad ng magkasama. Dinaig pa nila ang pinagdikit na suman. Napatawa na lang si Odin sa pagiging malisyoso ni Arke. Sa halip ay ipinapaliwanag niya at ipinaintindi sa lalaki ang kanyang pananaw sa ganong aspeto. Wala namang mali kapag pareho silang nagmamahalan. Ipalagay na nating tama ang hinala mo, anak. Sino ba tayo para husgahan ang kanilang pagkatao? Lahat tayo ay may kakulangan at kahinaan. Kaya kailangan na bawat isa sa atin ay marunong rumespeto sa kakulangan na iyon. Ay nako, winner. Panalong panalo ka doon, Mang Odin, sa sinabi mo. Siguro ang sarap mo maging tatay. Bukas ang pag-iisip sa ganong bagay. Hoy, Bete. Tumigil ka. Pati ba naman si Mang Odin ay pinapantasyahan mo? Ay, naku Mang Odin. Mag-iingat ka dito kay Bete ha. Dahil kumakain ito ng taong buhay. Siniko ni Bete si Arke. Dahilan para mapadaing ito sa sakit. Napatawa na lang si Jaemon at Gina. Dahil muntik na siyang matumba sa lakas ng pagkasiko ni Bete. Yan, sige ka pa Arke. Sa kababuyan mo. Hindi lang ganyan na mapapala mo kay Bete. Ang dumi kasi ng isipan mo eh. Nagpapahalata ka talaga sa mga gawain mo. Ewan ko na lang talaga. Pati yata ang puno ng saging basta may butas ay papatusin mo eh. Halatang halata kasi na ginugutom ng misis niya, kaya ganyan. Ikaw Bete ha. Binubuhat ko na nga ang dala mo. Ganyan pa ang ginagawa mo sa akin. Kapag ako ang nainis, bahala ka sa buhay mo. Akala mo tutulungan ka ni Jaemon? May Gina na kaya siya? Oy, ewan ko na lang talaga. Natakot si Bete na baka tutuhanan ni Arke ang kanyang banta. Kaya napalitan si Bete na aluin ito. Sa kalagitnaan ng kanilang buskahan ay biglang nagsalita si Mang Odin na labis nilang ikinabigla. Matagal na ako sa trabahong ito. Kaya alam ko kung sino ang malambot na lalaki at hindi. May malalim na ugnayan ang dalawa. Kaya sila nagpasya na magpahuli sa paglalakad. Ano ang ibig mong sabihin, Manong Odin? Bukas ang ikatlong mata ng kasamahan niyong si Nico. Magkatulad kaming dalawa. Kaya alam ko ang kanyang pinagdaraanan. Hindi ganoon kadali iyon. Minsan ay hindi mo na alam kung sino ang iyong nakakasalamuha. Tao pa ba o isang engkanto na? Napahinto sa paglalakad ang apat at sabay-sabay na bumaling kay Nico. Pinag-aaralan nila ang kanyang kilos. At ganoon nga ang kanilang napansin. Panay ang sulyap niya sa buong paligid at parang may kinakausap. Si Jello lang ang nakakaintindi sa kanya, kaya buo ang tiwala niya dito. Matalinong bata si Nico. Dahil marunong siyang kumilatis ng taong makakaintindi sa kanya. Sigurado na pag-iisipan niyo siya ng masama kapag sinabi niya ang kanyang kakayahan. Muli nilang binalikan ang mga pagkakataon na kumikilo si Nico ng kakaiba. Sa katunayan, ay nagkakasundo silang lahat na weirdo si Nico. Ang hindi nila alam na may tinatago itong kakayahan. Ako mismo ay nararamdaman ko na may kakaiba sa kanyang pagkatao. Tahimik siya palagi at malalim ang iniisip. Paminsan-minsan ay tinatakpan niya ang kanyang noo ng tela habang ginagawa ang kanyang trabaho. Ginagawa niya iyon para matakpan ang kanyang ikatlong mata. Malamang ay maraming elemento sa inyong opisina kaya niya iyon ginagawa. Pasulpot-sulpot ang mga nilalang na iyon at kung minsan ay nawawala ka talaga sa atensyon. Naglakad pa ang grupo ng ilang oras bago nila narating ang tuktok ng bundok na kanilang bagay. Doon sa itaas ay pinagsaluhan nilang pito ang pagkain na kanilang dala. Kumuha ng mga litrato bilang patunay at alaala sa pagpunta nila doon. Ang pagod na kanilang nararamdaman kanina
ay naglaho dahil sa ganda ng lugar. Mataas ang sikat ng araw, pero hindi nila iyon nararamdaman. Malakas ang bugso ng hangin sa itaas, kaya napapawi ang init ng araw. Nananatili pa sila doon ng halos 1 oras bago nagpasya na bumaba. Simulang malaman nila ang tungkol sa kakayahan ni Nico, ay hindi na nila inungkat ang kanilang hinala na mayroong relasyon ang dalawa. Minsan talaga ay mapapaisip ka ng kakaiba sa pakikitungo ni Nico kay Jello. Lumaking mayaman si Jello, kaya maraming payak na bagay na bago sa kanyang karanasan. May mga kapatid ka pa, Jello? Naisipan ni Bete na itanong. Dahil matagal na niyang napapansin, nakakaiba ang kanyang kasiyahan sa tuwing kasama niya si Nico. Wala eh, ako lang po mag-isa. Diyos ko, ang yaman-yaman niyo tapos tamad gumawa ng bata ang mga magulang mo. Ang iba nga dyan halos wala nang makain, pero higit pa sa 1 dosena kang mga anak. Wala eh, busy. Hindi na nga kami halos magkita. Mabuti nga at dito ako nakapasok na kumpanya. Nagkaroon ako ng 3 kuya at 2 ate. Diba may negosyo ang pamilya mo? Bakit dito mo naisipan magtrabaho? Co-owner si daddy ng kumpanyang ito. Gusto niya na matutunan ko lahat ng operasyon sa kanyang negosyo. Hindi din ako magtatagal at sigurado na ililipat na naman niya ako. Wala na akong masabi. Sana lahat pinagbala. Pangako kapag binigyan na ako ni daddy ng sariling negosyo, kukunin ko kayong lahat at lahat kayo ay magiging department head. Napatawa na lang ang buong grupo nang yumakap si Bete kay Jello. Ang sarap mo pala maging kapatid, Jello. Payakap nga si Ate Betty. Napahiyaw na lang si Jello nang yakapin siya ng malalaking bisig ni Bete. Nagpa siya ang grupo na magsimula ng bumaba. Muli ay nagpahuli si Nico at Jello. Malapit ka na palang umalis sa opisina. Siguro Kuya Nico, si daddy kasi pabigla-bigla yan magdesisyon. Nagtatampo ka ba? Hindi naman, nalulungkot lang dahil ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na nakakaintindi sa akin. Ano ka ba? Magaling ka Kuya Nico, kaya sigurado na hindi tatanggi si daddy kapag hiniling ko na ilipat ka doon sa opisina niya. Ayos lang naman sa akin na manatili. Bahala na. Sigurado ay maninibago ako kapag umalis ka na. Habang naglalakad ang buong grupo, ay napansin ni Nico na pabalik-balik lang sila sa kanilang daanan. Sumulyap siya kay Mang Odin at nakikita niya ang tagaktak ng pawis na tumutulo sa kanyang noo. Hinto! Huminto muna tayo sa paglalakad. Mang Odin, may napapansin ka ba sa dinadaanan natin? Ilang beses na tayong pabalik-balik sa ating dinadaanan. Ayaw ko lang magpanik kayong lahat. Kaya minabuti ko na manahimik muna. Baka lubayan naman tayo ng engkanto na naglalaro sa atin. Titigil tayo sa paglalakad at hihintayin natin na kusa silang sumuko. Gusto ng mga engkanto na maubos ang lakas natin para kusa tayong sumuko. Biyernes Santo bukas, kaya ang ipinag-alala ko na baka hindi na tayo makalabas dito. Hindi, lalabas tayo. Hindi tayo basta-basta lang susuko. Umiiyak na sina Bete at Gina sa mga oras na yon. Si Arke naman ay unang naisip ay ang kanyang 2 maliliit na anak. Si Jemo naman, ang kanyang pamilya na umaasa sa kanya. Nagtitipon-tipon na ang mga engkanto, kaya sigurado na may kinalaman sila sa nangyayari sa atin. Nakikita mo rin sila Mang Odin? May kakayahan ka din katulad ko. Oo Nico, nakikita ko ang mga nilalang na pag-alagala sa lugar na ito. Sanay na ako makisalamuha sa katulad nila. Subalit ang pinag-aalala ko na baka may natipuhan sila kaya ganito ang ginawa nila.
Si Gina ang binisita ng engkanto kagabi. Kaya siya ang kanilang punterya. Kaya ginawa nila ang bagay na ito. O di kaya ay nagsiselos ang engkanto sa inyong dalawa ni Jemon? Hindi malayo ang inyong naisip na mga posibilidad. Hindi na umalis si Gina sa tabi ni Jemon. Natatakot itong bumitaw sa binata. Baka sa kanyang muling pagmulat ay mahiwalay na siya sa kanyang kasamahan. Nang uusisa sa Nico kung anong uri ng engkanto ang kanilang nakasalamuha. Iyon ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganong uri ng mga engkanto. Sila ang tinatawag na mga engkantong araw. Ang mga lokal na residente ay tinatawag sila mga buhay na engkanto. Mayroon ka pa na hindi nakikita, Nico. Minsan na akong nakapasok sa tinutukoy ko na lugar. Nakita ko nung nakaraang gabi, Mang Odin. Iyon ang dahilan kung bakit biglang sumama ang pakaramdam ko. Ayoko lang sabihin sa aking kasamahan. Baka isipin nila na nasisiraan ako ng bait. Mabuti nang isipin nila na may espesyal na namamagitan sa amin ni Jello. Ang hindi nila alam na tanging si Jello lang ang nakakaintindi sa akin. Naniniwala si Jello sa aking nakikita. Kaya sa kanya ko lang sinasabi ang nangyayari sa ating paligid. Sinabi ko na iyon sa kanila. Naiintindihan kita, Nico. Sa makabagong panahon ay mahirap na paniwalaan ang mga ganong bagay. Subalit tayo na umiiral ay may taglay na natatanging kakayahan. Ang tanging patunay na sa dako paraon ay may nabubuhay na kakaiba. Hindi nakikita ng ordinaryong mata pero nabubuhay at patuloy na dumadami. Pagkatapos na maipaliwanag ni Mang Odin ang tungkol sa engkantong araw, ay tumahimik ang grupo. Nag-iisip sila ng hakbang kung paano nila malalabasan ang problema. May naalala ako na kwento ng aking lola. Ayon sa kanya, kapag naliligaw tayo sa isang lugar at paulit-ulit na bumabalik, kailangan nating baliktarin ang ating mga suot. Subukan natin. Wala namang mawawala kapag sinubukan. Binaliktad nilang 7 ang kanilang bawat saplot sa katawan. Pati ang suot nilang sapatos at medyas ay sinubukan nilang baliktarin. Muli silang naglakad para subukan na makalabas sa lugar na iyon. Naging matagumpay ang kanilang ginagawa dahil nagawa nilang makausad sa paglalakad. Nakarating sila sa isang landas na nababalot ng makakapal na ulap. Muli silang pinahinto ni Mang Odin sa paglalakad. Puminto kayo saglit. May sasabihin ako. Napahinto ang buong grupo. Pero naramdaman nila ang tensyon na mababaka sa mukha ni Mang Odin. Si Nico ang naglakas loob na magsalita para mang-usisa. Ano ang nalalaman mo, Manong Odin, sa lugar na ito? Nagawa nating makaalpas sa pagkakulong sa patibong ng mga engkanto. Pero ang malala ay binuksan nila ang lagusan papasok sa Araw City. Nandito na tayo sa paanan ng syudad. Ang syudad ng araw na lagusan papasok sa pinakamalaking syudad ng mga engkanto. Ang sagradong syudad ng Beringan. Nakapasok na ako sa syudad ng araw. At sinasabi ko na hindi basta-basta ang makakalabas doon. At tanging paraan lang para makalabas ay ang dumaan ng sagradong syudad ng Beringan. Tama ako. Tama ang nabasa ko. Sinasabi ko na hindi lang basta dadaloy ang mga balita na iyon kung walang katotohanan. Nababagot na sambit ni Betty. Gusto man niyang sisihin si Jenna, ay naalala niya ang sinabi ni Nico. Kinikimkim na lang na Betty ang ngit-ngit na nararamdaman. Sa tingin ko ay maaari na nating ayusin ang ating damit. Narito na tayo sa loob ng lagusan papasok sa loob ng syudad. Nakanlungan ng mga engkanto. Agaran nilang inayos ang kanilang damit. Nagpasya silang magpatuloy sa paglalakad dahil ayon na rin kay Mang Odin na iyon ang tanging paraan para makatawid palabas. Bago tuluyang makapasok ay may babala si Mang Odin.
Magiging bukas ang inyong kamalayan pagpasok sa syudad ng araw. Malaya na kayo makakakita ng engkanto. Kailangan niyong paghandaan at lakasan ang inyong mga loob. Iyon ang tanging paraan kung gusto niyo pang makalabas sa lugar na ito. Naunang pumasok si Mang Uding at kasunod niya si Nico at Jello. Si Jello naman ay mahinang umiiyak at alam iyon ni Nico. Tahan na bunso, hindi ka pababayaan ng Kuya Nico mo. Pangako, isasabay kitang makakalabas dito. Kuya Nico, sakaling hindi na ako makalabas dito, ikaw na ang bahala magsabi sa aking mga magulang. Paano ka ba? Huwag mong isipin mga ganyang bagay. Hindi ako papayag na may mangyari na masama sa'yo. Dadaan mo na sila sa aking bangkay bago ka nila masaktan. Narinig nila ang usapan ni Nico at Jello. Naantig ang kanilang puso sa pinakabatang kasamahan sa grupo. Ako muna ang mauna bago ka nila makuha, Jello. Hindi kita pababayaan. Ako din, bunso. Walang maaari na makapanakit sa iyo na hindi dumadaan sa akin. Si Jemo naman ay inakbayan si Jello para mapanatag ang kanyang loob. Napaatras ang buong grupo nang mahagip sila ng masakit na sikat ng araw. Huwag kayong titigil sa paglalakad. Binabasbasan tayo ng haring araw para magkaroon tayo ng panglaban sa loob ng syudad. Sobrang baliwanag sa syudad na ito. Kabaliktaran sa syudad ng Baringan na nababalot ng kadiliman. Sadyang mahiwaga ang syudad ng mga engkanto. Sino ang mag-aakala sa dulo ng syudad na sobrang liwanag ay may nakakubli na syudad na sobrang dilim? Habang naglalakad ang buong grupo, ay nagsimulang magsulputan ang mga engkantong araw. Ang ipinagtataka nilang lahat ay walang may nagtatangkang humarang sa kanilang daanan. Hinahayaan lang sila na makadaan sa gitna ng magarbong syudad. Muli ay inungkat ni Bete ang kanilang pagtatalo ni Gina. Ngayon mo sabihin sa akin, sis, na walang modernisasyong lungsod sa Samar. Ayaw mo kasi maniwala sa akin eh. Tinatanggap ko na ang aking pagkakamali. Hayaan mo, Bete. Kapag makakalabas tayo dito, ay aalis na ako sa kumpanya. Ano ba? Hindi ba talaga kayo titigil na dalawa? Nasa gitna na nga tayo ng problema ay nagagawa niyo pa ang unahin ang inyong bangayan. Ikaw, Jenna, ikaw ang naturingan na dapat tumataguyod at nangunguna sa amin. Pero ikaw pa itong pasimuna na walang humpay na bangayan. Ikaw naman, Bete, sinabi ko na, diba? Pwede nang hindi ka na sumama. Pero ikaw itong nagbumilit na sumama. Nagkusa tayong sumama dahil ayaw nating iwan ang grupo. Hindi lang tayo dito magkatrabaho, kundi tunay na magkaibigan. At ang magkaibigan ay nagtutulungan at hindi naglalaglagan. Natauhan ang dalawa at nabatid nila ang kanilang pagkakamali. Nagyakapan sina Bete at Gina bilang tanda ng kanilang pagkakaayos. Tumikim na lang ang mga kalalakihan dahil pareho sila ng iniisip. Ibang-iba talaga ang ritmo ng pag-iisip ng babae, kahit ang isa ay alanganin. Nakarating na ang buong grupo sa gitna ng syudad ng araw at doon ay tumambad sa kanila ang isang palasyo na umaabot ang taas sa ulap. Ang palasyo na inyong nakikita ay mismong palasyo na makikita ang taas sa resort. Nandito na tayo sa bulwagan ng hari. Binabalaan ko kayong lahat na huwag kakain ng kanin na gumagalaw. Pwede kayong kumain ng prutas o uminom ng alak, pero iwasan nyo ang kanin, lalo na yung kulay itim. Naging malinaw sa kanilang lahat ang sinabi ni Mang Uding. Isang babaeng engkanto na ang kulay ng puting buhok na nakatarintas ay umaabot sa talampakan. Ang suminya sa kanilang magkakaibigan na lumapit. Si Nico ang naglakas loob, nakausapin ang babaeng engkanto. Saan mo kami dadalhin? Hindi kami sasama hanggat hindi mo sinasabi kung saan tayo pupunta.
Ako si Sinag, ang punong tagapamahala sa bulwagan ni Haring Bagwes. Ipinapatawag kayo ng hari para imbitahan sa isang piging. Hindi kayo makakatawid sa lagusan hanggat hindi nyo hinaharap ang hari. Napilitan silang 7 na sumunod kay Sinag. Bumaba sila sa mahabang hagdan na ang bawat bahagdan ay napapalamutian ng iba't ibang hiyas. Ang hawakan ay gawa sa solid na brilyante. Paikot-ikot ang mahabang hagdan at mula sa taas ay abot tanaw ang karangyaan sa ilalim. Sa tansya nila na halos 5 palapag na gusali ang lalim ng hagdan bago makarating sa ilalim. Sa bulwagan ay napapalamitayan ng iba't ibang klase ng magagarang sariwa na bulaklak. Ang trono ng hari ay nalalatagan ng magagarang sapin. Gawa ito sa kristal at mayroong mababangis na hayop na nakabantay sa paanan. Sumunod lang silang 7 kay Sinag hanggang sa narating nila ang ilalim. Magbigay galang kayo sa hari, lumuhod kayo. Nag-aalangan ang 6 na sumunod dahil iyon ang unang pagkakataon na gawin nila ayon. Si Arke ay humirit pa bago sumunod sa pagluhod ni Odin. Ibang klase. Hindi nga ako nagsisimba dahil ayaw ko nang lumuhod eh. Sumunod ka na lang, Arke, kung gusto mo pang makalabas sa kaharian ng araw. Tumayo si Haring Bagwes para tumugon sa pagbibigay galang ng mga dayo. Maaari na kayong tumayo. Saluhan niyo kami sa munti pa naming piging na aming inihanda sa inyong pagdating. Palihim na kinausap ni Mang Odin si Nico. May itinuro siya sa binata para payagan silang makaalis at makadaan sa lagusan papasok ng beringan. Hinayaan lang silang magkakaibigan na dumulog sa mahabang hapagkainan. Nalalatagan iyon ng iba't ibang pagkain na nakahain. Ang hari ay nakaupo lang sa kanyang trono at nagmamatsyag sa nangyari sa pagkainan. Sumunod ang sayawan na sumasaliw sa malamyos na musika. Pagkatapos ng kasiyahan, ay muli silang pinatawag ni Haring Bagwes. Nagawa niyo na ang malampasan ng aking pagsubok. Wala nang kahit isa man sa inyo ang kumain ng itim na kanin. Ang hapagkainan ko ay tumutukoy sa kapalaran ng bawat nilalang na dumadaan sa aking lagusan. Napagtagumpayan niyo ang aking pagsubok, kaya ngayon ay libre na kayo makakaalis sa aking bulwagan. Pwede po ba, mahal na Haring Bagwes, ang makahingi ng asin? Natameme ang lahat na nakarinig at nagsipulasan ang mga engkantong araw para lumayo. Bumuntong ng hininga si Haring Bagwes at muling nagsaad ng kautusan. Buksan ang lagusan at hayaan silang makatawid pabuntang beringan. Bahala na si Haring Minandro na magdesisyon kung hahayaan silang makatawid sa beringan at makabalik sa kanilang pinanggalingan. Hindi pala sila libreng makaalis kung hindi binanggit ni Nico ang tungkol sa asin. Ang asin ay delikado sa mga engkantong araw dahil maaari itong makapatay sa kanila. Isa ito sa itinuturing na kanilang kahinaan. Kaya ganon na lang ang kanilang takot. Sa punto pa lang nabanggitin ito sa kanilang harapan. Itinaboy sila ni Haring Bagwes at mabilis na pinaalis dahil natatakot ang kanyang nasasakupan ng mga engkantong araw. Pagkalabas nila sa palasyo ng hari ay may naghihintay na 2 kalesa sa labas. Sumakay na kayo sa kalesa para masigurado ko ang inyong pag-alis sa aming syudad. Lumilikha lang kayo ng takot sa aming lupain. Sige na, umalis na kayo bago pa magbago ang isip ni Haring Bagwes. Nagunahan na sumamba ang grupo sa 2 kalesa. Iyon ang unang pagkakataon na nakikita sila ng totoong imahe ng tikbalang. Napasigaw silang 7 nang magsimula ng tumakbo ang 2 tikbalang na kulay ginto.
Sa bilis ng kanyang pagtakbo ay hindi na halos nila nakikita ang kanilang daraanan. Ang buong akala nila na ibubunggo sila ng tikbalang sa malaking puno ng balete. Pero tumagos ito at lumusot sa isang lugar na balot ng kadiliman. Darito na tayo sa syudad ng Baringan, ang sagradong syudad ng mga engkanto, na may dugong bughaw o tinatawag ng iba na mga maharlikang engkanto. Kailangan nating mag-ingat dahil mga dalakit ton ang nakatira sa lugar na ito. Kilala ang mga dalakit sa pagiging mapamarusa. Maaari tayo nilang parusahan kapag nagkamali tayo. Huminto ang kalesa na hinahatak ng 2 tikbalang sa harap ng isa pa na palasyo na pawang gawa sa itim na kristal. Agad nagsilabasan ang mga engkanto na nakasuot ng itim na abeto. Manong Udin, di ba sabi mo sa akin ay nakadaan ka na dito? Ibig sabihin ay kilala mo na ang mga nilalang na nakatayo sa ating harapan. Sila ang mga selyo na bumubuo sa konseho ng maharlikang engkanto. Hayaan mo akong magsalita at mabuti kung wag na kayong tumugon pa para hindi tayo magkamali. Tumango ang 6 na magkakatrabaho bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Mang Odin. Pagkalipas ng ilang oras ay may lumabas na isang engkanto na ang mata ay mapupula. Lumalabas ang kanyang magkabilang pangil sa tuwing nagsasalita ito. Agarang lumuhod ang mga engkantong dalakit nun pagkalabas nito. Sino siyang Mang Odin? Kilala mo ba siya? Siya si Menandro, ang kinakatakutang pinuno ng Baringan. Sumunod na lang tayo sa ginawa ng ibang engkanto. Kailangan na ipakita natin kay Haring Menandro na nagpapakumbaba tayo. Sabay-sabay na lumuhod ang 7 at yumuko sa harapan ni Haring Menandro. Tumayo ang hari sa kanilang paanan at nakikiramdam sa kanilang presensya. Sinadya niyo ba na makapasok sa loob ng lupain ko na sakop na mga engkantong bukay? Batid namin, Haring Menandro, ang panganib kapag nangahas kaming pumasok sa loob ng lagusan. Pumunta lang kami sa bundok ng Gamay at anito para magliwaliw. Habang pababa na kami ng bundok, ay napansin namin na paikot-ikot na lang kami sa aming dinadaanan. Binaliktad namin ang aming suot, kaya nagawa naming makalusot sa daanan na iyon. Subalit pagkatapos nito, doon na kami lumusot sa syudad ng araw. Humarap kami kay Haring Bagwes at hinayaan niya kaming makalusot sa lagusan. Ang Baringan lamang ang daan para makalabas papunta sa mundo ng mga tao. Subalit hindi iyon ganon kadali. Doon pa rin ako sa tama dahil sigurado na may dahilan kung bakit kayo pinarusahan ng mga engkantong nakatira sa bundok ng Gamay at anito. Makakalusot lang kayo sa Baringan kapag nasigurado ko na wala kayong ginawa na pagkalapastanganan sa kabundukan na sakop ng Gamay at anito. Nangako si Mang Odin na wala silang ginawa na kalapastanganan sa kabaligiran. Sa katunayan ay ipinakita niya ang basura na dinala niya pabalik. Habang naglalakad paakyat ay namumulot pa si Mang Odin ng mga plastik na naiwan ng mga umaakyat sa bundok. Hindi sapat ang salita lang, kaya kailangan na masilip ko ang inyong ginawa habang naglalakbay sa itaas ng bundok. Ginamit ng hari ang kanyang gintong tungkod para masilip ang ginawa ng mga dayo habang nagliliwaliw sa itaas ng bundok. Doon ay tumugma ang sinabi ni Mang Odin, dahilan para lumiwanag ang mukha ni Haring Menandro. Pagkatapos niya masilip ang buong pangyayari, ay agad niyang ibinababa ang pasya. Mananagot ang mga engkantong may kagagawan sa pagkapasok niyo sa loob ng lagusan. Sinabi ko na noon pa na huwag makialaman ang mga tao kung umaayon naman sa kabutihan ang kanilang ginagawa. Pasalamat na lang kayo dahil nakapasa ang inyong akto sa aking batas.
ipinagkakaloob ko sa inyo ang pagkakataon na makatawid sa sagradong syudad ng Beringan. Pagkatapos na maibaba ni Haring Menandro ang pagpapasya, ay biglang naglaho ang mansyon na kanilang nakita kanina. Maliban kay Nico at Mang Udin, nabukas ang ikatlong mga mata. Nagtagumpay tayo. Nagawa natin malampasan ang pagsubok ng mga engkanto. Magsilbi sanang aral sa inyong mga kabataan na huwag abusuhin ang kalikasan. Hanggat umaayon sa kabutihan ang inyong ginagawa, ay wala kayong dapat na ikatakot. Yun ang palagi kong paalala sa inyo. Biglang sumilay ang nakakasilaw na liwanag sa dulo ng daan. Ang mga engkantong dalagit noon ay naglaho pagsibol ng liwanag. Halina kayo, lumabas na tayo sa Beringan. Ang liwanag na inyong nakikita ay ang lagusan palabas ng Beringan. Pagkalusot nila sa liwanag, ay bumalik sila sa daanan kung saan sila naligaw. Sa pagkakataon na iyon ay malinaw na ang daan at may direksyon na silang nakikita na maaaring masundan. Nagyakapan ng magkaibigan at ilan sa kanila ay umiyak sa kasiyahan na nakalabas sila ng ligtas. Bumaba sila sa bundok para bumalik sa resort kung saan sila pansamantalang tumutuloy. Pagkarating nila doon ay nagulat sila sa dami ng tao na naroon. Naghihintay ang kanilang pamilya na halatang nag-aalala sa kanilang pagkawala. At labis silang nagulat nang kanilang malaman na 7 araw na silang nawawala. Buo ang tiwala ko, Odin, na mag-aagawa mong ilabas ang 6 na bata sa loob ng 2 syudad na mga engkanto. Hindi din ako makapaniwala, Mildred, na magagawa ko iyon sa pangalawang pagkakataon. Sa mismong araw na iyon, ay nagpasya ang kanilang mga magulang na umuwi na. Pagbalik sa trabaho ay napuno ng iyakan dahil tuluyan ang lumipat si Jello sa ibang kumpanya. Kasama niya ang kanyang kuya Nico at kagaya ng kanyang ipinangako. Pagkalipas ng 2 taon, ay makikita sina Jello at Nico na nagmamadaling umalis. Excited silang saksihan ang mahalagang araw para sa 2 tao na malapit sa kanila. Ayos lang bang damit ko, Kuya Nico? Oo naman, boss. Bagay na bagay sa iyong suot mo. Jello pa rin. Hindi kita empleyado kundi kapatid ko. Ikaw, kailan ka magpapakasal para maranasan ko rin maging best man? Paktay ka sa akin, kuya. Marami akong ibobo ko na sekreto mo. Malapit na, kaya ngayon pa lang ay simulan mo na ang pagbuo ng script. Pagkatapos ng kanilang karanasan, ay natutunan ni Jemo na maikli lang ang buhay. Kailangan niyang bumuo ng sariling pamilya, kaya pinorsige na niya si Jenna. Hindi naman siya nahirapan dahil halata naman na gusto siya ng babae. Sa simbahan na sila nagtatagbo-tagbo. Si Arke ang naging best man ni Jemon. At ang kaparehan niya si Betty, na pumuputok sa kanyang suot na gown. Mga taksel, lumipat lang ako ng trabaho. Nagkamabutihan na ang 2. Ayos lang iyon. Madami namang bagets doon na sa pinaglipatan mo. Sabat ni Arke. Tinupan ni Jello ang kanyang pangako. Lahat sila ay may kanya-kanyang sangay na sa kumpanya ni Jello na pinamumunuan. Si Nico ay naging executive staff ni Jello, nakarapat dapat naman sa ganong posisyon. Si Jenna naman ay nananatili sa dati niyang posisyon, kagaya ng kahilingan ni Jello. Sabay-sabay silang isinama ni Jello na umangat, kagaya ng kanyang pangako. Sa kasalukuyan ay nagkakasundo ang magkakaibigan sa isang adhikain. Ang patuloy na pangalagaan ang kapaligiran, kagaya ng itinuro ni Mang Udin sa kanila. Iyon ang naging daan para makaligtas sila sa syudad ng engkanto. Si Mang Udin naman ay regular na tumatanggap ng tulong para lalong mapangalagaan ang bundok ng gamay
at anito, kagaya ng pangako ni Jello. Kaya sa mga nagtatangkang bumisita sa isla nito, malalaman nyo naman na pinapanatili nila ang kapaligiran palaging malinis. At ang kwentong ito ay isa sa paalala sa atin na kahit saan man tayo makarating, lalong-lalo na sa mga kagubatan o mga liblib na lugar, kahit walang nakakakita sa mga basura nyo, pakiusap lang, huwag nyong ikalat. Dahil ika nga nila, ang lahat ng ginagawa ng isang tao ay may kabayaran sa bandang huli. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig.